Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ang topic natin ngayong araw ay tungkol kay Zechariah. Ang pinaka-topic natin is about Satan's attack and our defense. Sa scripture naman po, ito ay matatagpuan sa Zechariah chapter 3. Sabi dito ay pinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue na nakatayo sa harapan ang anghel ni Yahweh. Siya ay paparatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, hatulan ka nawa ni Yahweh, Satanas. Hatulan ka nawa ni Yahweh sa napumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy. Sa ating katuruan, unang-una, Satan is the accuser of God's people. So, Satanas yung laging handa na mag-accuse or magparatang or maghanap ng pagkakamali sa mga tao ng ating Panginoon upang ipahamak sila sa harapan ng ating Panginoon, at nais niya na magduda tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating mga pagkukulang. Ang pangalawa natin, Joshua represents God's people. So si Josue or si Joshua ay nagpapakita ng kalagayan ng bayan ng ating Panginoon na puno ng kasalanan, ngunit hindi kailanman itinakwil ng ating Panginoon. At may kita natin dito na ang pagtanggap ng ating Panginoon ay nakabatay sa kanyang pag-ibig at hindi sa ating sariling kabutihan. Pangatlo, God clothes His people with righteousness. So, yung ating Panginoon mismo yung nagbibigay ng katuwiran sa kanyang mga tao. Hindi kapalit ng kanilang dumi at kasalanan. Ito yung biyaya lamang at hindi galing sa atin upang walang sino man yung makapagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Sa application naman natin, reject Satan's accusations by relying on the finished work of Christ on the cross. So, huwag tayong pumayag sa mga accuse or mga bintang ni Satanas, dahil kundi umasa tayo na yung lahat ng ating kasalanan ay nabayaran na ni Jesus Christ, and yung kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo ay sapat na siya na sagot sa lahat ng paratang laban sa atin. Pangalawa, bring your filthy garments to the cross of Christ. So, ipaubayan natin kay Jesus Christ ang ating mga kasalanan at kahinaan upang tayo ay malinis at mabago niya. Tanging sa kanya lamang natin matatanggap yung tunay na kapatawaran na hindi kayang ibigay ng sino man. And last natin, live according to your new clothing of righteousness. So, isabuhay natin ang kabanalan dahil tayo ay nabihisan na ng katuwiran na galing sa ating Panginoon, at yung ating pamumuhay ay dapat na magpamalas o ng pagbabago bilang pasasalamat sa biyaya ng ating Panginoon. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig, and God bless po sa ating lahat.